Ang isang nakakakilabot na pagkakadiskubre sa isang katawan ng babae sa ilalim ng tulay sa bayan ng Basud, Camarines Norte ay unti-unti nang nagkaroon ng linaw. Matapos ang ilang araw na pagiging isang Jane Doe o walang pagkakakilanlan, sa wakas ay positibo nang kinumpirma ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng biktima. Ilang araw din na naging laman ng usapan at mga argumento ang issue, lalo na nga sa social media. Sa pamamagitan din nito ay agad na ngang nakumpirma ang biktima na kinilalang ang 38 years old na si Annelies Abamonga Agukoy na residente ng Barangay Bora, Catarman, Camiguin. Ano ang nangyari sa kanya at paano siya napunta sa ilalim ng tulay sa Camarines Norte? Uwi na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng bangkay ng babaeng nasa storage box. January 2, 2026 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Basud Police Station. Tungkol ito sa natagpuang palutang-lutang na storage box na may lamang katawan ng tao. Nang matanggap ang report ay agad na tumungo ang grupo kasama ang forensic group ng SOCO. Pagdating nila sa lugar ay marami ng tao na nagkakagulo sa ibabaw ng tulay. Lahat ay nagnanais na malaman kung sino ang biktima. Mula sa itaas ay agad na matatanaw ang isang itim na plastic storage box na palutang-lutang sa gilid ng ilog. Basag ang takip nito kaya naman matatanaw mo ang katawan ng tao sa loob. Sa tulong ng mga residente at tauhan ng SOCO ay agad nilang inahon mula sa tubig ang nasabing storage box. Nang kanilang buksan ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima, isang babae. Maliban sa katawan ay wala silang natagpo ang gamit nito sa box para malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa inisyal na pahayag ng mga investigador ay tinatayang nasa edad 35 hanggang 40 ang biktima. May taas na 4'8 hanggang 4'9 at may mga tattoo sa balikat at dibdib. Yung mga witness po natin, may nakakita po na itinapon po ito kaninang 4:30 ng umaga at nireport po sa amin ng 7 o'clock AM. Nakita niya po pero po madilim po sa lugar, hindi nila na-identify kung anong klaseng kung hauler ba ito o tricycle at kung sino yung lalaki na yon. Ang balita ay mabilis namang kumalat sa social media. Madami kasi ang mga netizens na nakasaksi sa pag-recover sa katawan ang agad na nag-post ng nasabing balita sa kanilang mga social media accounts. Bagay na nakarating naman sa isang tricycle driver na residente ng lugar. Familiar sa nasabing lalaki ang natagpo ang mega box na itim na siyang natagpuan sa ilalim ng tulay, kaya naman hindi na siya nadalawang isip at agad na nagtungo sa tanggapan ng kapulisan para ilahad ang kanyang nalalaman. Ayon sa tricycle driver, bandang alas 4 ng madaling araw nang arkilahin siya ng isang lalaking naka-jacket. Patungo ito sa barangay Mokong. Tinulungan pa umano niya ang lalaki na buhati ng itim na storage box mula sa estribo ng bus. Ayon sa lalaki ay grocery na madaling mabasag ang laman ng box, kaya naman may kabigatan. Pagdating nila sa tulay ng Mokong, ay pumara ang lalaki at nagmamadaling bumaba at sinabing may susundo sa kanya sa lugar, kaya naman ang maibaba ay iniwan na niya ang lalaki. Nagising na lamang siya kinabukasan at nakita sa social media na ang laman ng nasabing kahon na kanyang isinakay ay isa palang tao. Dahil dito ay agad nang kumilos sa mga investigador at hinanap ang bus kung saan bumaba ang suspect, ayon sa salaysay ng tricycle driver. Agad naman nila itong natagpuan at nakunan ng salaysay. At sa turbina ay bumaba ang lalaki sa terminal sa Camarines Norte kung saan ito sumakay ng tricycle. Sa tulong pa rin ng dalawa ay agad na binuo ang isang facial composite sketch ng lalaking may dala ng storage box at nang makumpleto ay agad din nila itong ibinahagi sa publiko. Ganon din ang mga larawan ng biktima. Nagbabaka sakali sila na may makakita dito at makilala ang babae. Hindi naman sila nabigo dahil noong January 5, 2026 ng alas 8:30 ng gabi ay nakatanggap ng tawag si Police Captain Mark Armea, ang Chief of Police ng Basud Police Station. Nagpakilala ang caller na kaibigan ng biktima. Ayon sa kanya ay kilala niya ang biktima dahil sa familiar sa kanyang storage box at ang tattoo nito sa katawan. Para makasiguro ay nakipag-coordinate ang mga pulis sa immediate family ng babae. At dito nga ay positibo nitong kinilala ang kanyang pinsan.
Dahil dito ay official nang pinangalanan ng PNP ang biktima na si Annalise Abamonga Agukoy. Masayahing babae, malakas tumawa at palabiro, ganyan nila ilarawan si Annalise o Ani. Lumaki si Ani sa Katarman, Camigen sa Mindanao. Dahil sa hirap ng buhay tulad ng iba, ay hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral si Ani at agad na ring nagtrabaho. Ayon sa kanyang pinsan ay nakatira si Ani kasama ang kanyang live-in partner na si Arnel Domingo Jr. Ang itsura nito ay tumugma naman sa composite sketch ng suspect na huling nakitang may dala ng storage box patungo sa Camarines Norte. Ayon sa pinsan ni Ani, madalas mag-away ang biktima at ang suspect na isang security guard. Ilang beses na umano itong hiniwalayan ni Ani subalit nagkakaayos din ang dalawa. Huli niyang nakausap ang pinsan noong tanghali ng January 1, 2026. Nagpapasama ito sa kanya na humanap ng mauupahang apartment dahil gusto na nitong hiwalayan ang kinakasama. Subalit hindi na sila nagkita at nagulat na lamang siya ng mabalitaan na natagpuan ng wala ng buhay nitong katawan sa Camarines Norte. January po ng tanghali, nagkausap po kami. Kasi ang sabi po niya na pwede ko ba daw siya puntahan dito dahil magpapasama po siya na magpahanap po ng malilipatan po niya na apartment. Gusto na po niya umalis dyan. Dahil? Lagi po sila nag-aaway. Yun lang po talaga ang alam ko po. Po ang kwento ng pinsan ko po na yung umalis po siya, ang sabi niya nag-aaway po daw sila. Lasing po daw yung kinakasama niya. Yun lang po ang sabi. Kailan yan? Nung uno po, yung January, New Year po yun. Oh. Nagkwento po siya sa amin nung pumunta siya sa bahay na ang sabi niya po, hiwalay na po sila. Iyan po ang sabi niya sa amin, nahiwalay na po. Nakipaghiwalay? Nakipaghiwalay na po siya. Kailan daw yun? Nung pumunta po siya ng bahay pero hindi ko na po matandaan kung anong araw po yun. Ngayon lang po. Ngayon, December lang po. Bago mangyari? Opo, bago nangyari. Noong 28 po ng umaga, pumunta siya sa bahay namin. Tapos, may nakilala po siya doon. May nangliligaw sa kanya, taga doon sa amin. Kasama ng asawa ko, katrabaho. Baka nagselos? Siguro, yun lang. Tapos, doon po sila nag-New Year sa Batangas ng Santo Tomas. Doon sa pinsan ng nangliligaw sa kanya. Baka yun ay kinagalit? Siguro po. Tapos, tinanong ko po din yung kasama ng asawa ko ng trabaho na kung magkasama ba sila ng pinsan ko. Na magkasama sila, umuwi ng uno. Tapos magkahiwalay na po sila. Umuwi na yung pinsan ko dito. Agad namang nagtungo ang mga investigador sa tinitirahan ng biktima at ng suspect sa isang apartment sa Barangay Sala, Cabuyao City, Laguna. Subalit hindi na nila naabutan doon ang lalaki. Ganun pa man ay nagsagawa pa rin sila ng investigasyon sa area. Malaki kasi ang posibilidad na doon naganap ang pagpatay. Ayon sa kapitbahay nila, bandang 6:30 ng madaling araw ay nakita nilang umalis si Arnel. May dala itong 2 sako bag na may lamang mga damit at isang backpack. Kapansin-pansin din sa mga huling post ni Ani sa kanyang TikTok account na may linyang hindi daw ako pwedeng mapunta sa iba. Kaya naman hinala ng mga pulis na ito ay kaso ng crime of passion at maaaring selos ang motibo sa pagpatay. Ganun pa man ay patuloy pa rin nilang iimbestigahan ang kaso at mabibigyan lamang ito ng linaw kapag nahuli na ang suspect. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang manhunt operation ng mga pulis. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang kapulisan sa iba't ibang parte ng ating bansa para mas mabilis na mahuli ang suspect. Ang balita naman ay nakarating na din sa pamilya ni Ani sa Camiguin at ginagawa na nila ang lahat ng kinakailangan para maiuwi ang katawan nito sa kanilang bayan. Nanawagan naman ng PNP sa kung sino ang makakita o nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa biktima. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.